Hello guys, for today's video, tuturuan ko kayo how to assemble your K1 Visa I-129F petition. First guys, disclaimer, I'm not a lawyer, I'm just share you about my experience of how to. So first, pupunta kayo sa www.uscis.gov I-129F. So, doon yung form na yun guys, is pipilapan nyo yun doon. Pwede nyo i-download, pwede nyo i-handwritten, basta cleared yung sulat niyo, but with make it sure na black ballpen yung ginagamit nyo doon. Tapos wala kayong mali. Tapos, excuse me. Yung form na yun guys, ganito yung itsura niya. So first, kailangan titingnan nyo yung expiration ng form ninyo. Dapat latest edition kasi sometimes expired siya. So kailangan aware ka doon sa expiration ng form nyo kasi I think 6 months lang yun. Tapos expired na naman. So dapat aware ka doon. Tapos ang first page, yung information sa asawa mo, sa petitioner mo, sa boyfriend mo. And the second page, sa boyfriend mo pa rin yun. Third, and about sa family niya. So, about pa rin sa kung may ex siya, may mga anak siya, about sa kanya pa rin yan. So, yung part 2 guys, beneficiary information, which is ako yun. So, yung beneficiary information guys, pinipill up ko yung sarili ko kasi sa about sa information mo yun, saan ka nag-work, saan ka nag-stay. So, in my case, nasa Korea ako noon nag-work. Tapos, nilagay ko yung information ko dito sa Korea, saan ako nag-work. Tapos yun, may requirements pala yung K1 visa guys is like, nag-meet kayo within 2 years na nagiging boyfriend mo siya. For example, may boyfriend ka dito sa US. Within 2 years na mag-boyfriend kayo, girlfriend, tapos nagkikita kayo sa Pilipinas. And then after that, you decided to file a K1 visa. So that's the 2 years rule. That's the requirements of K1 visa. Dapat mayroon kayong ganun. Lahat ng evidence ninyo guys, yung pagkikita ninyo, mga ticket ninyo, photograph, dated. Kailangang detalyado yun guys. May date, may lugar kung saan. Tapos kung yung airplane ticket o ticket at saka yung hotel book ng hotel niya kung saan guys sa Pilipinas guys. Tapos mga photographs guys, mag-provide kayo ng madami. Tapos lahat ng statement ninyo dapat may supporting documents like for example, my boyfriend is proposed me blah 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 in Boracay. So at least magsulat ka ng statement na ganyan, tapos kailan, anong pizza. Tapos, dapat may picture yun na naka-attach doon sa statement mo kasi ganun sila kahigpit about sa K1 visa, guys. So, pag okay naman yung mga requirements nyo, walang problema kasi yung sa amin naman, wala nang problema. Pero, nagka-delid kami ng halos 1 month na delid kami, guys, kasi dapat 5 months, 5 months siguro approve na sana ako kaso pinatagal namin ng na-stress ako noon kasi ang daming hinihingi about sa kasi mali si asawa na nag-file ng petition sa akin. Yung picture walang date, tapos walang statement, yung parang sa kanya lang lahat yung statement. Kaya na-delete kami ng kunti. Pero after naman na ipasa namin yung mga requirements namin after noon, mga 1 week o 3 days lang siguro nag-reply yung USIS na approve ako. So, na-approve ako July. Tapos yung pag na-approve ka kasi dito sa US guys, mayroong ipapadalang letter for example, sa Pilipinas ka, ipapadalang letter na approve ka na, ipapadala sa Pilipinas as like welcome letter. So, ang akin naman, sa Korea nila pinapadala kasi sa Korea nga ako nag-apply. So, pinapadala sa akin mga 2 weeks dumating sa bahay. Tapos, nung time na yun, ito naman si Jumasawa, gusto na niya ako ng medical, which is hindi pa pwede. Tapos magbayad daw ako ng ganito. So, hindi kasi iba yung process sa Korea, guys. Pag-usapan natin yung the next video. Paano yung process, paano yung medical, paano yung after na-receive ko yung
welcome letter ko. So ngayon, ito lang muna yung ituturo ko sa inyo about sa pag-fill up ng form. Make it sure na detalyado yung ano ninyo, accurate kayo kasi at the end of the day, pag nagkamali ka dito sa fill up ng form ninyo, sa interview, mahihirapan kayo guys, madi-deny kayo or something, mahirapan kayo. So, dapat kung ano yung nakasulat dito sa form, dapat ganun din yung isasagot ninyo. Tapos, take note guys, dapat aralin niyo yung about sa rules ng regulation dito about a spouse married US citizen kasi may batas siya guys. Ito tinatanong din yun sa interview. So, parang ano siya, what is International Marriage Broker Act? So, nandun yun sa YouTube, nandun yun. Aralin nyo yun kasi pagdating sa interview, hahanapin yun. So, that's it for today's video guys. I hope nakatulong, and then if you have any question, you can PM me about how to fill up, how to do this. Ma-assist natin yan. Tutulungan ko kayo for free. Walang problema. Yes. Yes guys, make it sure na make it sure na okay yung petitioner din nyo na walang sabit kasi pag may sabit din yung petitioner niyo, madi-deny din kayo. At saka kung ikaw may sabit ka, ayusin mo na. That's it for today's video guys. Thank you for watching. Annyeong!